What's up mga bantay? Good morning po sa atin lahat. At panibagong araw, panibagong lug naman po tayo. Ang oras po natin ay 4:30. Ano po, mag-alasing ko na po. Ayan. At gataw na po ang ating binhi. No? Gataw na naman po. Ayan. At mabulang-mabula po mga kabantay. So, ang ating talakay po ngayon, ang ating pag-uusapan ay kung bakit laging gumagataw yung ating isda. No, mga kabantay. Dahil po yan sa pabago-bago ng klima ng hangin. No? Kakalmada, hahangin, pipihit sa kabila, kakalmada, tapos pipihit na naman sa kabila, kakalmada na naman. Yun po ang isa pang sanhi ng ating paggagataw ng mga isda. Dahil po bago-bago ang klima ng ating hangin at kumakalmada po ang sa gabi, no, mga kabantay. At ayan po, pinakita ko po sa inyo yung mabulang binhi at ang oras po niya siguro mga mag-alas 6, ganyan. Ayan mga kabantay. Mabalik po tayo sa ating topic ng mga kabantay. Isa pa hong sanhi ng ating pagkamatay ng ating mga binhi ay yan nga po, pabago-bago ng klima ng hangin. At ang pangalawa po ay ang sobrang init at biglang uulan. Yan po ang isang delikado pa rin po. At isa rin pong delikado rin po ay yung paglulusaw ng ating lablab mga kabantay. Yung pong namumuti ang ating lablab, nalulusaw po, no? Namumuti yung tubig, nalulusaw yung ating lablab, no, mga kabantay. Yung pong bulok na lablab ay namumuti po yan mga kabantay sa tubig, no? Ipapakita ko po sa inyo yung pamumuti ng ating lablab, no? Kasi po yun nagsisimula po sa ibabaw, mamumuti tapos mabubulok, ay pati po tubig ay maapektuhan na, mamumuti na rin po. Yan po ang isang sanhi pa rin ng gataw ng ating isda or pagkamatay. Dahil pagka hindi po natin maagapan yung ganyang pamumuting tubig, ay nagkukulang po sila ng oxygen sa ilalim, parang nagkakaroon silang pollution, no, sa ilalim ng tubig. Hindi na maganda sa kanila, parang hindi na healthy sa kanila yung tubig na yun, kaya kailangan natin patapunin yun, yung puting tubig na yun. At panipisan po natin, yun lang po ang pinakamagandang solusyon, panipisan natin ng mas maganda. Para po mawala ang pamumuti at panibagong patubig na naman po. Yun po ang isang magandang solusyon. Kung hindi naman po mawala ka agad-agad, ay diretso lang po ang balasa para po mabago yung ating tubig ng mga kabantay. Dahil yung pong bulok na lablab ay nandiyan lang din po kasi yung lablab natin. Hanggang dyan po yan ay mamumuti pa rin po yung ating tubig. Kaya kailangan po natin balasa po tayo ng mga kabantay. Yan po ang isa pong talakay natin at yan po ang isang tip ko po sa inyo, no. Ayan po, tayo iikot sa bagsakan at titingnan lang po natin kung okay po yung isda sa laot ng mga kabantay. Dahil nung nakaraan po ay gumataw po to nung pinag-usapan po natin yung ulan at araw, no. Yung pinakita ko po sa inyo na malaki dilim, binagsak po yun mga kabantay, kaya gumataw po yung ating isda. Buti na lang po ay syempre sabi ko nga po sa inyo ay kailangan natin agapan, kaya po pinagapan natin yun ng palabas, kaya naging okay naman yung ating isda. Yan, dito po sa laot okay naman po yung ating isda, yan mga kabantay, no. At babalik po tayo dun sa ating kubo dahil kailangan po natin bantayan yun. At baka po ibunin, dadagitin po yun ng ibon, ay magkakaroon tuka, magkakaroon gasgas, mamatay po yun kung hindi nila makukuha, ay mamatay din po yun, no. Kaya kailangan natin bantayan dahil ang mga ibon ay malilinaw ang mata, nakikita nila kahit na sabihin nilang napakalayo ng at nakita nila, ay siguradong pupuntahan nila. Kaya kailangan natin puntahan yung ating kubo at balikan natin para mabantayan natin ang mga kabantay. Yan. So ayan, dito tayo sa kubo mga kabantay. At ito pa rin po, ayan, mabulang-mabula pa rin po. Ayan po ang lablab na sinasabi ko sa inyo. Ayan po ay okay naman po yung ganyan lablab, no. Verde po siya. Hindi naman po siya namumuti. Ang nakasama po kasi ay makikita nyo pong bulok yung lablab. Yun po ang sanhi ng pamumuti ng tubig mga kabantay, no. At yan po, grabe pong pumula. Ayan, maganda po yung lablab na yan, ganyan pong klaseng lablab. Maganda po yan, hindi po siya naglulusaw. Ang masama po kasi yung nabubulok, yun nalulusaw na po yun. Humahawa na po sa tubig yun. Nagkukulay puti na po yung tubig, no. Yun po ang isang, sabi ko nga po, isang sanhi pa ng ating pagkamatay ng mga bangos o binhi, no, mga kabantay. Yan. Pinakita ko lang po sa inyo yung ating isda. Ayan po ang ating isda, no. At bulang-bula pa rin po, no. So kung yan po ay hindi natin naagapan ng palabas patubig, nakakalamang po sa tihaya na po yan, patay na po yan mga kabantay. Yan. Kaya kailangan po ay talagang balasa
Pag nakita ko natin na medyo may bulok na lablab at namumuti na yung tubig, balasa. Yan po, no? Para po maiwasan yung pagka fish kill ng ating isda o pagkamatay, no? Para hindi sumakit ang ating ulo dahil napakahirap pumulot. Yan sabi ko nga po sa inyo, no? Hindi po matatapos ang pumulot natin sa isang araw lang. Meron po akong kinabukasan at bukod po doon, meron po sa uling kinabukasan dahil yan pong isda ay nagkakaroon po ng tama yan ng mga bantay. Yan lang po, inulit ko lang po sa inyo. At ito po tayo, papakita ko po sa inyo yung kalasaw ng ating isda. No, yan po ay mula sa pagka fingerlings ay nasa 3 dali, 4 na dali na po, ano. Yan po ang ating isda yan. Yan, di ba po? Napakaganda ng kalasaw ng ating isda, mga bantay. Pag lumalakad po tayo ay pumupulas po sila. Masigla po yan. Ayan, meron pong isang tuka ng ibon. Ayan. At tiligirin po natin itong area uli natin ito. Titingnan natin yung ating paligid kung okay. At yung sinasabi ko nga po sa inyong nalulusong na lablab, ipapakita ko po sa inyo dyan. Andyan po sa ating lalakarin, no, mga kabantay. At sana po ay kahit pa paano ay mayroon nga po may sa inyo. Ayan na po, ayan. Ayan po yung lablab na sinasabi ko sa inyo. Ayan, bulok po yan. Kung nakita po, ayan yung. At may namumuti po sa ibabaw. Yan po ang sanhipa ng isang tinatawag na makita mong bulok. Yan po yun, no? Ayan, meron po dyan 2 patay na isda. Yan po isa, ito ka ng ibon, yung isa po ay patay sa tubig, mga kabantay. Yan po ang bulok na lablab. Ayan. So siguro po ay hanggang dito lang po ang aking vlog at maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Na po may mga tutunan kayo sa aking munting kaalaman, no? Sa lahat po ng sumusuporta, nawa po ay no skip ads at kung di po kayo subscribe sa akin, subscribe na po kayo sa akin. Paki-click na rin po ang bell button para update kayo sa lahat ng ating video gagawin, mga kabantay, no? Yan lang po ang sinasabi ko, no skip ads. Bye bye mga